Samantala, naka-display sa isang exhibit sa Maynila ang ilang sinaunang mapa ng Pilipinas. Kabilang sa makikita ang pinagagawang Bajo de Masinloc at Sprat Maze. Saksi si Dano Tingkungko. Ang mga sinaunang mapang ito susi raw sa ilang nalimot kundi man ay pinakatatagong bahagi ng ating kasaysayan. Sa mahigit 130 mapa na tampok sa 300 Years of Philippine Maps exhibit sa Metropolitan Museum of Manila, makikita raw ang noon pa'y teritoryo na ng Pilipinas. Pero sa mga mapang iginuhit at naimprenta mula 1598 at 1898, ang gawa ng Jesuit priest na si Pedro Murillo Velarde noong 1734 ang itinuturing daw na mother of all Philippine maps. It's very important because there are only about less than 10 maps like that in the whole world. And we should be very proud of it because the map was engraved by a Filipino whose name is Nicolas Bagay de la Cruz. Marami mang bersyon ng Murillo Velarde map. Pare-pareho namang makikita rito ang pinagtatalo ng Bajo de Masinloc na nooy tinatawag ding Cabezas de Negros. Naririto rin ang Sprat List na kilala noon bilang Bajos de Paragua. Maps are very important. Maps tell us who we are. Maps tell us where we want to go. Pinastinayaan ang exhibit bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine-Spanish Friendship Day. Bukod sa mga miyembro ng Diplomatic Corps at Filipino-Spanish community, dumalo rin sa exhibit ang ilang antique map enthusiasts, gaya ni na Senador Edgardo Angara, Ilocos Sur Vice Governor D.V. Sabeliano at asawa niyang si Dina Bonnevie. Ang pinakamaganda dyan, because nga the evolution of cartography, of map making, is from generation to generation, almost century by century. Well, because I like art, so with all this, I look at this as an art. And I can relate to it because I'm preparing a book which will also show old maps, old photos. Well, I guess, first and foremost, the interest in art and culture. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi.